Magandang gabi, Oriental Mindoro mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamaraw Vision Network. Ako po si Jake Viray at ito po ang TVNet Newsline. Ika-4 sa buwan ng Disyembre, taong 2024 at sa ulo ng ating mga balita. Pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño de Calapan, simula na. 2022 Annual Survey of Philippine Business and Industry Regional Data Dissemination Forum isinagawa. At iba't ibang kompetisyon tampok sa pagdiriwang ng Provincial Children's Month. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye ng ating mga balita, tampok ang iba't ibang kompetisyon sa pagdiriwang ng Provincial Children's Month na isinagawa sa Kapitolyo. Binigyan tema ito na Break the Prevalence and the Violence, Protecting Children, Creating a Safe Philippines. Narito po ang mga naging kaganapan. Ika-29 ng Nobyembre, tampok ang iba't ibang aktibidad sa selebrasyon ng Provincial Children's Month na isinagawa sa Bulwagang Panlalawigan sa Kapitolyo. Binigyan tema ito na Break the Prevalence and the Violence, Protecting Children, Creating a Safe Philippines. Kabilang sa mga aktibidad ang singing, drawing at crispy contest kung saan 15 LGUs ang naglaban-laban. Sa iba't ibang kompetisyon, ipinamalas at ibinida ng mga piling mag-aaral ng daycare centers ang kanilang mga talento, partikular sa pag-awit, matalas sa pag-iisip at talino sa Quiz B at malikhaing kaisipan at husay sa paglalahad ng mga ideya sa Draw and Tell. Sa mensahe ni Provincial Social Welfare and Development Officer Sara Magboo, pinahayag nito na patuloy pa rin tumataas ang bilang ng mga batang naabuso, bagamat nakalatag na mga estratehiya, programa at serbisyo ng pamahalaan. Hinikayat niya ang lahat na makiisa at simulan ang pagwasak at paglaban sa pang-aabuso at magsisimulaan niya ito sa pamilya at sa komunidad. Patuloy niya maging mapagmatsyag at sama-samang bigyang proteksyon ang mga bata. Sa nasabi pa ring programa, nagpahayag na kanilang mensahe rin at suporta sina Doc P.A. Hubert Dolor, Provincial Legal Officer at concurrent Provincial Administrator, Attorney Earl Turano II, SP Board Member Attorney Faye Ilano Navarro at Board Member Alelica Subuantan. Matapos ang programa, agad na sinimula ang iba't ibang kompetisyon at ilang pang aktibidad ng mga bata. Napuno ang araw ng kasiyahan kung saan ay masiglang nakilahok ang lahat. Samantala, sa pananampalataya ng mga Kristiyanong Katoliko, higit na nararamdaman ang papalapit na Pasko sa pagsisimula ng panahon ng Adbiento. Araw ng Linggo sa Santo Niño Cathedral, matapos ang banal na misa, ay nagsagawa ng pagbasbas ng Advent wreath o korona ng Adbiento. Araw ng Linggo, nagsimula na ang panahon ng Adbiento. Kaya naman dito, ilan sa mga mananampalatayang Katoliko ang kinaugalian ng magpabasbas ng kanilang Advent wreath o korona ng Adbiento. Sa pananampalataya ng mga Kristiyanong Katoliko, higit na nararamdaman ang papalapit na Pasko sa pagsisimula ng panahon ng Adbiento. Subalit, ano nga ba ang Adbiento? Galing ito sa salitang Latin na Adventus na ibig sabihin ay pagdating. Ang panahon na ito ay patungkol sa paghihintay at paghahanda para sa pagsina ng Poong Hesukristo. Kaya naman para sa ilang Katoliko, sinasabi nila na katumbas ito ng Christmas countdown. Araw ng Linggo sa Santo Niño Cathedral, matapos ang banal na misa ay nagsagawa ng pagbabasbas ng Advent wreath o korona ng Adbiento. Ito ay may 4 na kandila na sinisindihan kada linggo hanggang sa pagsapit ng kapanganakan ni Hesukristo. Para sa maraming mananampalataya, bukod sa mga Christmas decors na Christmas tree at Christmas lights, mahalaga ring magkaroon ang bawat pamilya ng Advent wreath na sumisimbolo sa makabuluhang paghihintay at pagdiriwang sa pagdating ng dakilang manunubos. Samantala, ilang araw na lamang ay inaasahan na rin ang pagsisimula naman ng simbang gabi na kinaugalian na ng mga Kristiyano Katoliko. Ang tabayanan ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik.
kasi kumabit. Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, isang banal na misa ang nagsilbing opening salvo ng Calapan City Fiesta 2024 kung saan ay binigyan tema ito na Santo Niño de Calapan tanglaw sa magkakasamang paglalakbay sa landas ng pag-asa at kapayapaan. Ang Misa al Cultura o opening salvo ang siyang formal na hudyat at pagsisimula ng isang buwang masayang pagdiriwang para sa kapistahan ng Santo Niño de Calapan. Makabuluhang naidaos muli ang opening salvo, Lunes, 2 ng Disyembre na pinangunahan ng pamahalang lungsod sa pamamagitan ng mga department heads nito. Ang Misa al Cultura o opening salvo ang siyang formal na hudyat ng pagsisimula ng isang buwang pagbibigay pugay sa patrong Santo Niño. Sa taong ito, binigyan tema ang selebrasyon ng Santo Niño de Calapan, tanglaw sa magkakasamang paglalakbay sa landas ng pag-asa at ng kapayapaan. Pinangunahan ang naturang misa ni Father Andy Peter Luby, Santo Niño Cathedral Rector. Sa mensahe ni Father Luby, marapat lamang aniya na simula ng pagdiriwang ng may kagalakan at kasiyahan ang lahat. Magsisimula aniya ang saya sa kalooban dahil sa gabay ng Santo Niño de Calapan na nagsisilbi rin aniyang tanglaw sa bawat isang Kalapeño sa kanilang paglalakbay. Ang ating pista na magsisimula ngayong araw at pagkatapos sa unang araw ng sunod na taon ay hindi lamang isang selebrasyon ng relihiyon at tradisyon. Ito rin ay isang pagkakataon upang ipakita ang ating mga natatanging kultura, ang pagpapahalaga sa ating makukulay na kasaysayan, at ang ating pagkakaisa bilang isang bayan. Sa bawat kaganapan mula sa ating mga night shows, parada at mga paligsahan ay ipinapaabot natin sa lahat ang ating pagmamahal sa ating lungsod. Bilang punong lungsod ng Calapan, ako ay taus-pusong nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo na patuloy na nagbibigay buhay at sigla sa ating espesyal na pagdiriwang. Ang bawat bahagi ng selebrasyon ay resulta ng ating pagtutulungan at pagmamahal sa ating kalungsuran. Sa ating mga kababayang nagsisilbing katuwang sa pagpapalaganap ng ating kultura, sa mga nag-oorganisa at sa bawat Kalapeño na patuloy na nag-aalay ng kanilang oras at lakas, maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon, sa ating pagsisimula ng Santo Niño de Calapan Festival, nandidiwala ako ang bawat hakbang at galang sa na ating mararanasan ay magpapalakas sa ating ugnayan at magbibigay sa ating ng pag-asa at inspirasyon. Tama natin ang di mabilang na biyaya ng ating patron, ang Santo Niño, na patuloy na gumagabay sa ating buhay, sa ating pamilya at sa ating minamahal na lungsod. Magsama-sama tayo sa bawat
tiyak na magiging mas makulay at magpapay ang ating selebrasyon. Ipinarating naman ang mensahe ni City Mayor Malu Murillo sa pamamagitan ng kanyang anak na si Marie Murillo Goco. Ayon sa mensahe ng punong lungsod, ang debosyon sa Santo Niño ay simbolo ng pagkakaisa ng mga Kalapeño. Di lamang niya selebrasyon ng relihiyon at tradisyon ng kapistahan, kundi ito isa ring pagkakataon upang ipakilala ang kultura at makulay na kasaysayan ng lungsod ng Calapan. Kabilang sa mga dumalo sa misa ang mga department heads ng city government, mga kawani at tinampang kinatawan ng ahensya at establishmento sa lungsod. Samantala, matapos ang banal na misa ay iniikot ang mahal na patrong Santo Niño sa kalunsuran upang masilayan ng mga Kalapeñong tiboto at makapagbigay ng basbas at patnubay sa mga ito. Samantala sa pangunguna ng Philippine Statistics Authority Mimaropa, isinagawa ang 2022 Annual Survey of Philippine Business and Industry Regional Data Dissemination Forum, ika-28 ng Nobyembre. Ang detalye sa ulat na ito. Sa pangunguna ng Philippine Statistics Authority Mimaropa, isinagawa ang 2022 Annual Survey of Philippine Business and Industry Regional Data Dissemination Forum, ika-28 ng Nobyembre. Base sa ulat na nasabing tanggapan sa pangunguna ni PSA Regional Director Eleni Ria Florido, may total numbers of establishments na 5,497 ang buong rehiyon. Ang nangungunang section dito na may 2,801 na bilang ay ang wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles. Ikalawa, ang may 1,047 na bilang ay ang financial and insurance activities. At ikatlo, ang accommodation and food service activities na may 386. Para naman sa total employment, mula sa total number of establishment of 5,497, 59,307 ay mga trabahador sa Mimaropa o katumbas ng porsyentong 96.4 paid employment. At ang average number of workers per establishment ay 11 o 3.6% na working owners at unpaid workers. Nangunguna naman sa pangkabuoang total employment sa Mimaropa ay mula sa wholesale and retail trade repair of motor vehicles and motorcycles na may bilang na 20,069. 6,924 ang financial and insurance activities at 5,181 para sa education. The top three sections with highest number of workers are wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, financial and insurance activities, and education. The average annual compensation paid by the establishment in 2022 rose to 201,062 pesos or 7.1% increase from the previous year. And the top three section with highest average annual compensation per paid employee are water supply, sewerage management, and remediation activities, mining and quarrying, and electricity, gas, steam, and air conditioning supply. And total revenue for small establishments increased by 4.12 billion pesos or 6.9% in 2022. Lastly,
The total expense incurred by establishment in 2022 amounted to 122.93 billion pesos, higher by 1.9% than the recorded total expense in 2021. Magbabalik po ang TVNet News Live makalipas lamang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Sa temang Vow, Bigyang Wakas, ngayon na ang oras. Isang joint community outreach program ang isinagawa sa coastal area ng mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Bansud District Jail kasama ang ilang pang-ahensya ng gobyerno bilang bahagi ng selebrasyon ng 18-day campaign to end violence against women. Bilang bahagi ng selebrasyon ng 18-day campaign to end violence against women na may tamang vow, bigyang wakas ngayon na ang oras. Isang joint community outreach activity ang isinagawa sa coastal area ng Proper Bansud, Oriental Mindoro. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology, Bansud District Jail, Bureau of Protection, Bansud Fire Station, Philippine National Police, Bansud Municipal Police Station at ng Regional Special Training Unit, 4B, katuwang ang mga immersion students ng Alcadesma National High School sa nabanggit na bayan. Layon ng aktibidad na ipakita sa publiko na mayroong pagkakaisa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan laban sa karahasan sa mga kababaihan at kanilang mga anak at upang ipamalas ng kanilang kahandaang maglingkod tungo sa ikauunlad at kaayusan ng komunidad. Ayon kay Jail Officer 1, Queen Esel Hernandez, Community Relations Service Officer, kabilang sa mga community services na isinagawa ay feeding program o yung Sopas on Wheels, 3 nurturing activity at coastal cleanup na lubos na ipinagpasalamat ng mga lokal na residente at opisyal ng barangay. Sinabi naman ni BJMP Mimaropa Information Officer, Jail Officer 3 Geoffrey Anglo na patuloy ang kanilang tanggapan na makikiisa sa mga programang ipinapatupad ng pamahalaang nasyonal, katuwang ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan sa pagpapaabot ng tulong at magbigay serbisyo para sa mas matatag na ugnayan ng pamahalaan at mamamayan. Samantala, alamin po natin ngayon ang presyo ng ating mga pangunahing bilihin sa ating pamilihang lungsod ng Calapan. Narito po ang ating Palengke Watch.
Maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang po ang TVNet Newsline. Bisitahin at i-like rin namin Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na karap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Jake Viray na nag-iiwan sa inyo ng isa't magandang payapang gabi. Marami pong salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay.